after ilang oras, nakakita po tayo ng post po ni Beyonce. Kasi mamaya, nai-stress din siya, hindi lang sa makatanggi, ay kawawa naman. Ngayon, kung masaya naman siya, di sige. So, okay lang. Masaya pala eh. Kung sino-sino po mga reactors ho na nagpapaliwanag patungkol po dyan, ito na po yung sagot. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muli na namang bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Sang sulok man po tayo ng mundo naroon at sa araw na ito, panibagong vlog po tayo. Pag-uusapan po natin yung patungkol po sa mga ilang usapin related po kay Beyonce, na kung saan ho, may mga ilang sponsors din po, mga nagko-comment at parang nauwi po sa bashing. So sa pagkakataon pong ito po ay tinuldukan na po ni Beyonce. Kung kanina po sa ating live stream, mahaba po yung mga naging usapan po natin, mga komento ho ng ilan. At meron po tayong nabanggit na ito po ay matatapos lamang kapag si Beyonce ho ang magsasalita. So sa pagkakataong ito, naglabas na po siya ng saloobin. Ano po? So pag-usapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, na siyempre paalala muna si Kuya Julay, baka sakaling meron po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel. Huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po nating i-follow at saka po pwedeng i-like. At maraming salamat po sa inyong lahat. At hindi po natin nakakalimutan, Team Kalingap, kung okay lang po, pakisuportahan din po yan. At siyempre po, unahin po natin sina Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo, pag-usapan na po natin itong mga ilang issue po na lumabas na naman po uli. Siguro ho mga 2 days ago, nag-umpisa na naman po uli itong mga issue po related nga po kay Beyonce. Lalo na po yung tipong may mga nakapaligid kay Beyonce, tapos may mga hidden agenda ang dating na hindi na po alam ni Kalingap Rab at kung ano-ano pa mga kabayan po natin. Although yung usapin po na yan po ay una na pong lumabas mga few weeks ago. Yung mga binabanggit po na marami daw pong nakapaligid po kay Beyonce. Na kung saan po may mga live daw, may mga post at kung ano-ano pa. Na kung saan naman po yung ilan sa mga viewers, yun po ay parang minamasama po nila. Lalo na po nung minsan ding nabanggit ni Kalingap Rab na marapat pong bigyan ng privacy yung pamilya po ni Beyonce at lalong-lalo na po si Beyonce. Kaya po yung iba pong mga reactors, mga iba't ibang supporters, parang lagi pong nakabantay po dyan, mga kabayan po natin. At yun po ay naayos naman yun ng mga nakaraang linggo. Sa pagkakalam natin ay nanahimik na po yung issue na yan. Kaso nga lang po, few days ago, medyo nabuhay po uli ito. Bagamat yan po ay nag-umpisa naman po doon sa usapin po ng ilan sa mga sponsors na kung saan nababanggit nga po na parang may mga plano na hindi na raw pinapaalam kay Kalingap Rab. Bagamat yung event na yan ay related naman po sa magiging anniversary po ni Beyonce. Kaso nga lang po, naging komplikado na po yan. Kaya nga po kanina sa ating live stream po ay medyo mahaba-haba yung ating pagpapaliwanag. Kasi nga po tayo mismo, ayaw ho natin nagkakatampuhan ho sa hanay ng mga sponsors, ng mga supporters, sa side po ni Beyonce, ng ALM, at lahat po ng involved po dito sa mga lumalabas po na usapin. Kung ako po ang tatanungin, mas maganda ho magkasundo-sundo mga kabayan po natin. Siguro po, kukuha ko ng konting clips po doon sa live natin kanina. Ito po yon. Kailangan na ipapasa mo sa kanila yung talagang maliwanag. Ano po, yung as in, ang gusto namin mangyari ganito. Ang budget ganito, ito ang gusto namin mangyari. Ito ang, kung ano-ano po, kung ano-ano, nakalatag lahat yan. So maaaring pagkaisahan yun, 1 linggo, halimbawa, 2 linggo. Tapos kung nung planado na yon, ibig sabihin, iyon ngayon ang ipipresent mo ngayon doon sa kung sino man ang marapat pagpaalamanan. Halimbawa, si Kalingap Rab, halimbawa, pagpalagay natin. Iyon na po yung time na magpapaalam. Ano ba? Ngayon, kung nasa planning pa lang sila, halimbawa, napuna mo na, ba't kayo nag-uusap po sa Kalingap Rab, hindi nyo sinasama? Ay, maintindihan po natin. Nasa planning stage pa lang po yun, siguro. Ano po, siguro. Kasi kung ang dating kasi pupuntasan mo na sila ng nag-uusap-usap na kayo, hindi mo nyo man lang sinasabi si Kalingap Rab. Alamin natin, ano ba pinag-uusapan? Baka nasa planning stage pa lang. Ano po? Pero kung ang pinag-uusapan ngayon ay areglado na lahat, naka-arrange sila lahat, bla 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 na, mag-uumpisa na bukas, isang araw na yan, ito nalatag na, walang kamalay-malay naman si Kalingap Rab. Mali naman po yun. Kampaning kinuha ALM, taga-taga ron sa kanila siyempre. Kasi dapat fully coordinated dapat lahat ng galawan dyan eh. So kung sakali man pong meron, laging kasama niya, ako wala, sa nakita ko, okay lang yun. Kasi may event eh. Ano mga kabayan po natin? Kung ako ang tatanungin, hindi ko mamasamain yun na may kasama siyang PA, lalo during preparation ho nung event. Hanggat sa matapos yung event, wala akong problema doon. Okay? Ngayon after ng event, siyempre ibang senaryo na po yun.
Ano po, ibang senaryo na yon. Siguro, hindi ko alam kung yan ang nirereklamo po ng ilang mga viewers natin. Ano po? Pero kung babalansin po natin, kasi hindi naman si Beyonce siguro artista na sa lahat ng lakad niya, lahat ng pag-aaral niya, dapat may nakaalalay sa kanya. Ano po? Ngayon, kung sakali mang may sasama sa kanya o wala, optional na yon. Optional na yun. Kung si Beyonce naman ang nag-request na sige, gusto ko na lagi may kasama ako, okay lang yon. Pero kung po, parang hindi na siya yung kakamukha ng preparation ng event na obligado ka dapat nandyan. Okay po. So kung sakali man ho after ng event, wala naman pong preparasyon na ano po, yun po ay optional na yun. Either sama-sama sila, samahan siya, or depende kay Beyonce kung magpapasama or hindi. Or kung sino man po nakapaligid. Ano po, ang i-consider lang po natin dito, yung sinabi naman po ni Kalinga Prab na hanggat maaari, huwag masyadong overexpose. Lalo na ho kapag kamukha nito na ano ba, na binablog pa, pinapaiwasan yun. Kasi kahit nga kami, bawal nga behind the scene, bawal yung mga vlogger na ano, kahit si Dr. Lab nga puro clickbait si Dr. Lab, nakita nyo po. Kumbaga hindi niya ma-vlog talaga si Beyonce ng diretsahan. Sa live stream, nakita niyo ba si Dr. Lab nag-live stream, tinawag si Beyonce, tumabi ka nga sa akin para makapatrending tayo. Wala tayong nakikita ng kasi bawal po yun. Okay, so yun po ang ingatan natin. O, hindi ko lang po alam kung nakakapag-live sila ng madalas, kung paminsan-minsan. Wala ko idea. Ang sa akin na po ngayon, dini-generalize ko lang po. Kung ang iniisip niyo po na bakit may lagi may kasama, kapag may event, wag niyo pong i-question yun kasi may event eh. Pero kung walang event naman, optional yun. Maayos din ang lahat. Mga trials lang po ito. Ba't po ibabas ho si Beyonce? Ba't ho, anong dahilan para ibas ho si Beyonce? Ako, wala na akong nakita ho na dapat siyang ibas eh. Kung halimbawa, sa tingin niyo po, nagkamali siya kasi nakikisama siya sa lahat. Part ng pagkikisama yun. Diba? So, sabi ko nga po, may paraan no? Kausapin niyo. Kausapin yung mga po pwedeng kumausap dyan. Diba? Para maano natin. Kasi mamaya, nai-stress din siya, hindi lang siya makatanggi, ay kawawa naman. Ngayon, kung masaya naman siya, di sige. So, okay lang. Masaya pala eh. Ano po? Hindi nalalulubayan si Beyonce kasi GCash na involved. Ayun lang. Yun po ang huwag natin gagawin. Ano po? Ayun. Ito, nagbabanggit ng GCash. Wag mo nang gagamit. Mamaya ho, may ilan sa atin na kumikita sa mga bagay-bagay po. Huwag ko kayong maki-join po. Oo, mahalaga ang pera. Pero pangit, lalabas din po ang baho niyan. Halimbawa, may involved na mga pera, kaya pala ganito, ganyan. Ay, iwasan. Tanggihan niyo po yan. Tanggihan niyo po yan. Magkakaproblema po kayo dyan bandang huli. Maniwala kayo. Mahirap po pagka na-involve sa pera. Sira ang tao po dyan. Sira ang tao. Utang-utang, tapos hindi na binabayaran. Parang thank you na. Masisira ka dyan. Kuya July, nangyari na po. Ay, nangyari na. Mula kay Elmira Aguilon. Ayaw kong halongkatin muna yan. Kasi mahabang usapin yan, saka issue yan. Kung ang sinasabi niyo po ay about GCash na yan, dahil sa pera, problemang yan. Siguraduhin niyo po. Kasi mamaya hindi naman, kawawa naman yung sponsor. Kawawa naman yung sponsor na mapagbibintangan na sila nagbabayad. Siguraduhin niyo po yung issue na yan. Mabigat yan mabigat. Hindi kasama sa discussion ko yan. So yan po mga kababayan po natin, yan po yung ilan sa mga napag-uusapan natin kanina, yung mga pinapaliwanag nga po natin, na kung saan naman po ay maraming sang-ayon. Na sabi nga natin, dapat hindi na po nag-aaway-away. Kung pareho sponsors, dapat nag-uusap-usap na lang yan. Kung may mga konting problema, ayusin po kaagad para hindi na po lumalala. Tapos doon naman po sa part ng ALM, alam naman po natin na sila po ang parang organizer o kaya sila ang mga gumagawa ng programa. So marapat lamang po na makipag-coordinate sila o kaya sa kanila manggaling ang ilang suggestion, mga kabayan po natin. Dahil ang sponsor naman, kumbaga ho, yun po ay magbabayad lang naman kung ano po ang gusto nilang mangyari. Pero dahil po mas expert ang ALM, sa malamang sa kanila po manggagaling yung mga suggestions. Tapos doon po sa mga comment section, hindi po may iwasan yung mga binabanggit po about Beyonce na marami daw pong nakapaligid. Tapos nadamay pa si Edge na hindi na raw po makalapit dahil nga daw po sa dami ng mga nakakasama ni Beyonce, mga kabayan po natin. At yan po ipinaliwanag po natin na sabi ko nga, ang pigbabatayan ko lang po ay yung binulong sa akin ni Kalinga Prab. In short ho, walang problema dapat po si Beyonce at saka po si Papa Edge, mga kabayan po natin. Kaso nga lang ho, maraming mga viewers tayo, maraming nagko-comment
na talagang pinupush nila na ang dating ho ay hindi po nila gusto na maraming kaibigan si Beyonce o kaya nakapaligid po sa kanya. Kasi nga raw po si Eds kaya daw po hindi na makalapit dahil nga daw po doon. Bagamat siyempre po yung iba ay sumasang-ayon dyan at meron naman po na hindi sang-ayon dyan sa mga binabanggit na yun sa comment mga kabayan po natin. At dahil po dyan, nabanggit din natin na mas maganda ka ako, si Beyonce ay kausapin. Yung patungkol sa mga nakapaligid na yan, kung para bang ayaw niya or okay lang naman sa kanya, para matapos po yung issue. Kaso nga lang po sa kabutihang palad, after ilang oras nakakita po tayo ng post po ni Beyonce. Na kung saan po, yun na po yung sagot doon po sa mga ilang usapin po sa mga nagla-livestream. Kung sino-sino po mga reactors po na nagpapaliwanag patungkol po dyan, ito na po yung sagot. Kaya sa pagkakataong ito, ano nga ba ang sinasabi po ni Beyonce sa kanyang post sa Facebook? Ito po yun. Basahin po natin. Sabi niya, "Stop bashing na po please. Naawa na po ako sa mga binabas nyo na ginagawa lang naman po ang trabaho nila." Tapos may comment pa po siya doon sa bandang baba, "Hindi po totoo ang issue tungkol sa kanila. Kaya sana itigil nyo na po ang pagkomento ng hindi po maganda. Lalo na po kung hindi nyo naman po alam kung ano ang totoo. Ako na lang po i-bash ninyo, wag na po yung taong nakapaligid sa akin. Na wala namang ginawang masama kundi maging maayos lang ang bawat event na nangyayari kasama po ako." So yun po yung kanyang post po at saka comment doon sa kanyang Facebook account. So dito po lumalabas, tapos na po ang usapan. Ibig sabihin ho, yung mga nakapaligid kay Beyonce, okay lang po sa kanya. Na marapat lamang po nating irespeto mga kabayan po natin. So dito pa lang po, tapos na po yung usapin. Siguro po ang masasabi ko na lang doon po sa masyadong concern kay Beyonce, hayaan na po natin kasi po si Beyonce na mismo ang nagsalita, so irespeto na lang po natin. Kung mahal po natin siya, so hahayaan ho natin. Kung saan siya masaya, suportahan po natin mga kabayan po natin. At sana, wag naman pong sasama po ang loob po ng ilan. Lalo na po yung masyadong vocal na talagang pinupush niya na ayaw nila. Na laging may nakabuntot kay Beyonce mga kabayan po natin. Sana nagkakaintindihan po tayo. Ngayon, wag naman po natin bigyan ng masamang kahulugan. Mamaya naman sabihin nyo, o tingnan mo Kayan, mas priority na yung kaibigan kaysa sa kay Eds, mga kabayan po natin. So, ihiwalay po natin yung issue po nila patungkol lamang po kay Eds, mga kabayan po natin. Kasi ang Eds ho, love team, may sariling po yan, sariling usapan o kaya samahan mga kabayan po natin. Hindi ibig sabihin, kung dinipahan ni Beyonce yung kanya mga kaibigan, ayaw niya na kay Papa Eds po. So, wag po natin isipin yung ganon. Basta hindi ko po nakakalimutan yung bulong po sa akin ni Kalinga Prab. Iyon po ang pinanghahawakan ko hanggang sa ngayon. Si Papa Eds po at saka si Beyonce wala hong problema. Kaya sana po wag na po natin masyadong gawing komplikado po yung mga bagay-bagay. Sana wag naman pumabas ho si Beyonce doon sa kanyang pahayag. Bagamat alam ko po, ang mga supporters ay hati po yan. Pero gaya po ng aking binanggit, kung talagang supporters tayo, mahal ho natin sila, maiintindihan po natin. So sana ho, okay na yan, wala na po sanang maging problema, wala nang masyadong issue na lalo pang lumala, So pagtulong-tulungan po natin dahil nasa Kalinga po tayo, one Kalinga po, one family, magtulong-tulong. Kung may pagkakamali, ituwid po natin, pagsabihan, tapos i-consider po natin. Huwag masyadong matigas kumbaga. Dahil magkakasama sa Kalingap, dapat nagkakaintindihan po. So yun lang po muna siguro ang ating mixing reaction video po, patungkol po dito sa bagay na ito. Yung pahayag po ni Beyonce na kung saan para sa akin, yun po ang tatapos. So maraming salamat po sa inyo. Kung inyo po itong nagustuhan, pakishare na lang po. So muli, ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.